o Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o Diyos. Wala kang katulad, o Diyos. Wala kang katulad. Sing praise, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless love of restraint. This is our God, ever present. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless love of restraint. Come on, sing with me. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari, Jesus. Come on, tell her. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari, Jesus. Praise the Lord. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang for the last one. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Come on, give him praise. King of kings, Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. All praise to you, O God. Hallelujah. You're worthy of our praise. You're worthy to be glorified. Hallelujah. Let's continue to lift our voices and worship Him. King of kings and Lord of lords. Our magnificent God. There's no one like you. Nothing compares to you. Who compares to you? Who set the stars in their place? You
praise God for that powerful worship. Okay. Hello, Life Giver fam. I am RJ Salvador and I am here to share my life-giving story. I was born in a Christian family. My papa and mama are giving their best to give us the best life we can have. Masasabi ko po, ang buhay ko ay isang example ng taong namumuhay sa isang double life. Laging umaattend ng Sunday service, tulad nyo, pero deep inside, basag and walang direction. Walang purpose. Hinahanap ko ang validation sa ibang tao, seeking for people's approval through wrong relationship and vices. To cope up with my situation, na-addict din po ako sa computer games. Na dumating po yung time na nagka-cutting classes ako para makapag-computer and inuubos ko talaga ang allowance ko for that. Napapasama din po ako sa mga gulo ng college. Dumadayo sa ibang lugar at uuwi ng may tahis ang uso. Paulit-ulit at walang direksyon ang aking buhay. Nagbago po ang lahat ng isang Sunday, our family friends, the Nicolas family invited me to attend Life Giver. Nung una, sabi ko sa sarili ko, parang save lang din naman to ng ibang churches. At maglolo ko pa din ako. And one day, na-introduce po sa akin ang Life Retreat. Nung una, hesitant po ako since bago siya sa pandinig ko. Sabi ko, baka scam din to. Pero tumuloy ako. Pero that 3-day retreat turned my no choice to my best choice. My life-changing choice. Dito ko po na-encounter si Lord. Dito ko po nakita kung gaano ako kamahal ni Lord. Dito ko nakita yung purpose sa buhay. Yung fire na nawala sa akin, binalik ni Lord. Nagka-passion ulit ako to serve God and do the ministry. Dito ko din nalaman ang halaga ng tithes and offering. Matagal ko na nadidinig ang tinuturo ng family ko ang tithes and offering. And kala ko noon, una, obligasyon lang ng bawat member magbigay ng 10% sa church. But it is more than that. It is not an obligation, but a lifestyle of faith. It must be from the heart. Ang giving ay may sangkap na matinding obedience and sacrifice, pero matindi rin ang reward. Ito ay pagbabalik with what you have sa totoong source, which is God alone. As a family, I may say, ginagawa namin ang best namin in giving our tithes and offering. Along the way, nung una, kinakaya pa magbigay since galing naman ang pera ko sa allowance. Then, I realized habang tumatagal, when I become a young professional, palaki ng palaki ang tithes and offering ko. And nakikita ko na pwede ko na pambili ng ibang bagay yung giving ko. Is that an excuse? No. All the more, I push through giving and stay committed. And this comes first fruit. I start giving my first fruit since 2017. Masakit ang first fruit, pero yun ang amazing doon. Kasi kung hindi masakit, hindi siya mabigat, and nakikita yun ni Lord sa'yo. Lahat yun. Hindi lang po yun. I also started seeding for the next generation and church equipment. And truly enough, kapag inuuna mo si Lord sa finances mo, never ka mauubusan. Amen ba doon? Never ka magkukulang and parati siyang on time. Kahit sobrang committed ko kay Lord in giving, there are challenges na dumating to test us. Truly, sa testing, lalabas talaga ang puso natin. Noong pandemic, nawala ng income ang buong pamilya namin. Sarado lahat ng source of income ng family business habang kaka-retire lang ni Mama sa teaching. And looking pa lang ang kuya ko for a work. Habang ako lang ang may stable job that time, sa sobrang desperate ko makahanap ng ibang source of income, I got scammed around 6 digits. Galing, diba? But our God is a faithful. Amen ba yun? Hindi niya papababayaan ang mga anak niya. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin ma-imagine paano kami binitbit ni Lord during that season na challenge kami. Ang pinangahawakan ko lang po ng pamilya namin is we serve a great God. Kahit gano'n na nangyari, tuloy pa rin kami sa pagbibigay at pag-seed. And true enough, I can say, binalik ni Lord lahat ng nawala sa amin at sobra-sobra pa. Si Mama po, despite her age, nakapasok po siya sa public school. Nakakapagturo na po ulit. Ang kuya ko po, nakatrabaho sa isang malaking company in metalworks. Yan. Si Papa po, mas dumoble ang kliyente namin sa family business. And this year po,
hoping ma-release ang DOT accreditation po namin to cater international companies din po. And sa business po natin, madami po nabe-bless at nagiging channel of blessing din po tayo sa iba. And ako po ngayon, working for international companies and praying for new promotion for the next month po by God's grace. Praise God. Hindi lang po yun. Binigyan din po kami ni Lord ng chance to experience yung mga bagay na never namin na-imagine. Binigyan kami ni Lord ng blessing na makapagbakasyon as a family, all expense paid. And I can proudly say to my whole family is serving the Lord. Sina Mama po and Papa are serving through the ushering ministry and also conducting community life groups po. And Kuya ko po is serving as a sound engineer. Ako po, growing din po ang media ministry. Shout out guys. And napagkatiwalaan din po tayo ni Lord na life group to journey with other men po. And isa na din po ako sa mentors na Life Giver Elliptical. I also graduated from consecration class last month po. Iba talaga ang blessing ng obedience, di ba? Praise God. Life Giver Fam, this shows na kahit gaano man kasalimuot ang past mo, kaya kang baguhin ni Lord. To our youth, don't let anyone look down on you because you are young. Because we believe na kaya kang gamitin ni Lord to advance His kingdom. Kung sa family ko and sa akin, gumalaw si Lord, how much more po sa life ng bawat isa sa atin. Just stay committed and always push through. I also wanted to encourage din po ang mga parents and kids na simula pa lang po, turuan na po natin ang principles of giving. Dahil in due time, aanihin po natin ito. Once again, I am RJ Salvador. I am a Life Giver Church. Let's give. Alright. Good afternoon, Life Giver Church! Good afternoon, Life Giver Fam. Ang saya makita kayo lahat dito. And grabe, parang mas nagiging masaya at mas mainit ang atmosphere natin dito every Sunday dahil nandito kayo. Ano, tama ba, Coach Del? Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, Happy Sunday! Ayan, sige, palakpakan naman muna natin ang ating worship team. Grabe, no? Na linggo-linggo na lang pinapasaya tayo. And of course, si RJ na nag-share ng kanyang life-giving story. Ayan, tama ka dyan, Raiden. And you know what po? We believe na hindi po aksidente na magkakasama tayo ngayong hapon. Tama ba? So whether it's your first time sa ating simbahan or matagal ka ng member ng ating family, we know that God has a purpose for bringing you here. Sabi mo sa katabi mo, may purpose si Lord. Exactly. Alam mo, Ayan. minsan sa sobrang dami nating ginagawa sa buhay, nakalimutan natin na huminto at alalahanin that God is faithful. Na kahit may challenges tayo sa work, sa family, or even sa personal natin, na dito tayo ngayon bilang tagumpay na hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Yes, sino dito? Taas kamay ang hindi pinapabayaan ni Lord. Amen. That's true. Sabi nga po sa Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya naman po, ngayong araw, let's come to Him with grateful hearts. Kahit na anong pinagdadaanan natin, kahit na anong mga iniiyak natin, meron po tayong dahilan para magpuri at magpasalamat. I agree, no? And you know what's amazing? Every time we gather here, we're not just attending service, no? We're encountering God Himself. Hindi lang tayo basta-basta nakikinig ng kanta o ng preaching, no? Pero na-encounter natin si God in our personal ways. Amen to that. So, let's be expectant today. Let's just open our heart, no? Let's open our mind and let's get ready to receive what God has for you and for me. And speaking of what God is doing, gusto namin ibahagi sa inyo ang ilan sa mga nakaka-excite na kaganapan dito sa ating church. Yes, mahaba-habang listahan ng mga kaganapan. So, ilabas po ninyo ang inyong mga planner, ang inyong mga notes. Sino dito excited sa ginagawa ng Diyos sa ating napakagandang simbahan? Ayan, so hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Ready your calendars, everyone, for our Life Giver News. Unahin na po natin ang isa sa pinaka-transformative na experiences dito sa Life Giver Church. Yun po, magaganap na po ang ating life retreat, batch 47. That will be on September 4, 5, and 6 dito mismo sa Life Giver Center. That will be for only 1,300. Inclusive na po yan ng kanilang mga materials, ng kanilang food. At para
sa mga umattend po ng Life Retreat Preparation, ito po ay purely on-site. Okay, wala po muna tayong online this batch. So kung gusto mong maranasan si Lord in a way na magbabago ka talaga, no, this is your moment. Hindi po natin ito pagsisisihan. Siyempre pagkatapos ma-encounter si Lord nung personal, siyempre gusto niya rin magpatuloy ka sa journey mo, di ba? Kaya Yes. para sa'yo din to ang ating Victorious Life Class Batch 26. Yan! Magsisimula po ito sa September 20 with the sessions on September 27, October 4, and October 11. Dito sa Life Giver Center for only 950 pesos. Wow. This is where you learn to walk in the victory na ibinigay ni Christ sa'yo. Kasi hindi lang tayo tinawag para maligtas. Tinawag tayong mabuhay ng tagumpay. Grabe, ang galing naman ni Ryan. Palakpakan niyo naman si Ryan. Ayan. At kung handa ka namang mag-level up sa iyong discipleship, syempre nandito po ang ating School of Discipleship. Wow. We are on our batch 27. Tapos na po ang ating application and assessment week. Ngayon po, paparating na linggo ay ating enrollment week. And sa lahat ng mga mag-e-enroll, our jump start will be this coming week na rin, Saturday, August 30, 7 p.m. Here lang po sa Life Giver Center. So, Life Giver family, let's be trained, be equipped, and be ready to lead others to Christ. Siyempre, hindi din ito magpapauli, Coach Sabi Del, namin no? sa inyo, mahaba-haba ito. Para naman po sa lahat ng kalalakihan dito, no? Say amen nga sa mga kalalakihan dito. Yan, no? We will have our amen gathering on August 29, 7 p.m. sa ating 7th floor. Yes, at ito na, no? Isa sa mga pinaka-aabangan natin ngayong 2025, hindi po magpapahuli at ito na nga, sabi ko na nga, inaabangan natin ang ating Come Worship Conference! Ayan, dapat nasa calendar na natin yan. That will be on October 25, dito lamang po sa Life Giver Center. So for everyone's information, our worship conference proper will be from 10 a.m. to 5 p.m. Grabe, imagine niyo po on October 25, punong-puno po tayo dito. We will just worship the Lord. And 7 p.m. to 9 p.m., we will be having our worship night plus EP launch. That's for 500. So kung gusto mong atinan pareho, no, you can get that for 1,000 pesos with free master classes. Nakita niyo na ba yung poster? Kung sino ang mga magtuturo sa atin dyan. So let's come. No, imagine one whole day of worshiping and learning, and you guys should not miss this. And then of course, no, para naman sa mga coaches, mentors, sa mga Andrews, no, is our Leaders Camp Undivided. Ayan, no, on September 24 to 26 po yan at JBS Campsite for only 5,500 pesos, Yes. no. Ayan po, no, our early bird promo ended last August 20. And thank you po sa mga maagang nag-register sa ating camp. This will be the 3 days, this will be 3 days of unity, empowerment, renewed vision para sa mission na binigay sa atin ni Lord. Yan, palakpakan natin si Lord. And last na po on our announcement, please note, mark your calendars for our Revival Night. Night, yeah. Happening on September 2, 7 o'clock p.m. to 10 p.m. right here at Life Giver Center. So ang atin pong Revival Night, it's time to cry out for revival. Kung nagpipray ka, sinisik mo talaga yung revival sa buhay mo, ito na. A-attend tayo dito, no, hindi lang sa buhay mo, but at the same time in our church and especially our nation. Sino po dito ang may pakialam sa Pilipinas? Ayan, no, so sa Revival Night po natin, iiyak natin family mo, pamilya mo, at ang bansa po natin. So huwag kang mawawala dahil dito po, no, revival is definitely coming. Amen? Amen. Amen. Yan na nga, no? And that sums up all our Life Giver News. We hope that you were able to take note of all of that. At sana makasama ka namin sa mga events na to. Yes, so nakaka-excite po lahat ng ating upcoming events. Pero alam niyo po, hindi na po natin kailangan maghintay pa ng mga susunod na araw. Ngayon pa lang po, no, may inihanda na po ang Panginoon para sa ating lahat. Yan. So are you ready to hear the Word of God today? Yes? Yeah. So Life Giver family, let's give our full attention as we welcome our preacher for today, Reverend Jamie Manuel. Amen! Thank you, Coach Sel and Raiden, na talagang passionate. Amen. Tatayo po tayong lahat and let's just greet 5 people. Sabihin mo sa 5 tao,
Alam mo, may gagawin si Lord sa'yo. Amen. Sige po. Roam around, 5 people. Greet one another. Nakalima na ba kayo? Amen. Manalangin po tayo, Lord. We are more than ready. We are expectant of you this afternoon. Holy Spirit, salamat po dahil dinala mo kami sa lugar na ito. Di lang para makinig pero mabago. Holy Spirit, we just recognize your presence. Holy Spirit, we need your fire. Holy Spirit, we recognize na hindi namin kaya magbago nang wala ka. And just penetrate into our bones. Just penetrate into our minds, Lord God. No, lahat ng mga salita na gusto mo pong ipaunawa sa amin. And Lord, hayaan mo na hindi lang namin ito marinig, pero literally mabago po kami ng transforming power mo. Holy Spirit, we thank you. We love you, Lord. In Jesus' name. And everybody say, pinakamalakas po na palakpak sa Diyos na buhay. Maaari ka nang umupo. Amen. Galing ako sa isang church din po. Dito lang sa Zion, sa Makati. Ay, sa Makati. Dito lang, pero sa Makati. No? Dito lang sa Maginhawa. And they had their anniversary. And sabi ko, mauna na po ako dahil meron po kaming 1 p.m. service. At talaga naman, I'm blessed, more than blessed to be here. Hello po sa mga nasa taas. Hi naman dyan. Hi naman dyan. Hello. Mga nasa likod, hello, hello. Ayan, mag-wave naman po kayo. Wave hi and say hello. Ang mga nasa harapan, magsalita naman kayo. Sabi, ilabas nyo naman, di ba? Kasi mahirap pag hindi nilalabas. Okay. Are you ready for today's message? Ako lang ba? Ready na ba kayo? Sige, so i-ready nyo na ang mga amen ninyo. Ang hina nung amen. I-ready na. Sakit naman, ha? Saan ba ako lulugar? Sabi ng mga tao. Okay. Sige, ready nyo na rin ang mga Gen Z woes ninyo. Wow, mga Gen Z. Wow. Oh, amen. Sige, tanong kita, nahudas ka na ba? Sabi nung isa nagsusulat, okay, bakit yan ang topic mo ngayon? Diba minsan sa buhay natin, kung sino pa talaga yung pinakamalapit sa'yo, siya pa ang magbe-betray sa'yo. You know what? Betrayal and cancel culture is rampant nowadays. Tama po ba? And sadly, nagiging normal po ang betrayal sa paligid natin. Yes? Yung iba siguro, hindi kayo nakaranas na mabetray. Taas kamay, hindi pa nabebetray sa tanan ng buhay niya. Very good. Gusto mo ma-try? Now? Okay, hindi. Diba? Good thing, diba? Some of you, hindi pa kayo nabebetray sa tanan ng buhay niyo. You're blessed. Amen. Pero siguro, diba, hindi ka man nakaranas hudasin, pero once in your life, sige, naging hudas ka ba? Naranasan mo na ba na maging super lapit ka sa Panginoon, pero lost? Diba, ito yung masasabi mong, so close! Diba? Yet so lost. Ang lapit mo sa Panginoon, pero ligaw. Ang lapit, pero ang layo. Ang lapit, pero ligaw. Close na close, pero kaya kang ipagkanulo. O sa English, i-betray. The title of today's message is The Two Faces at the Feet of Jesus. The story of Mary of Bethany and Judas Iscariot. Iscariot pala ang pronunciation, no? Iscariot or Iscariot. Kasi mga Judas, mga Jews ito no? So, may ganun pala sa, sige nga, nga kayo. Diba? So, pag-aralan natin ang buhay ng dalawang muka sa paanan ng Panginoong Jesus. Ladies and gentlemen,
This is the story of Mary of Bethany and Judas. Are you ready? Sabi mo nga sa katabi mo, I'm ready. Sabi mo rin sa kabila, wala nang hingahan ito. So okay ba sa inyo na wala mo nang hingahan? O sige, huminga ka na. Okay. The main text po is on John chapter 12. Okay, now I would like to ask you to stand up and let's read the word of God together. Okay, John chapter 12 verses 1 to 8. Okay, pero mag-jump tayo in verse 3. Sige, next PowerPoint. Sige, ready? 1, 2, 3, go. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made by the... And she anointed Jesus' feet with it, wiping his... The house... Next. But Judas, the disciple, said, the perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Verse 7. Leave her alone. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Bless the reading of the word. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaari ka nang umupo. Ang sarap when we read the word of God together at na-exercise din ang inyong speech, ang inyong mga legs, 'di ba? Now this was 6 days po before the Passover. So pumunta si Jesus sa Bethany kung saan, naalala niyo yung story natin of Lazarus, binuhay niya ang kanyang beloved friend na si Lazarus in John chapter 11. Now, during this time, he saw two faces. The one is Mary of Bethany. This is the sister of Lazarus, kapatid po ni Lazarus na binuhay po ng Panginoong Jesus. Okay? And then what happened? He anointed Jesus' feet with what? With an expensive perfume. Tinatawag po na nard. No? Now here, Jesus, no, nakita ng Panginoon that Mary's act was what? Was a preparation for his burial. Kasi nga, yun nga, he will be crucified soon. Ilang araw na lang, mamamatay. Nakita niya ang Panginoon ni Mary as deserving of her most valuable possession. However, sabi mo nga, okay, the other face, okay, is Judas Iscariot. Here, this man is criticizing on the side. Nakakita ka na ba ng mga nagkikriticize? Yan. So let's see the difference between the two faces. Are you ready? Okay? Parang talagang sa Netflix to galing no? Diba? Sino nanonood ng The Chosen? Oh? Anong episode na kayo? Oo. Ha? Ako wala pa Oo. Kasi wala kaming Netflix. So ito po yun. Ito ang scenario. Mary pouring out the expensive perfume. And here comes Judas. First, face po na nakita po natin dito is that Mary's extravagant worship. In verse 3 sabi niya, and Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard. And she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair. And what happened? The house daw was filled with fragrance. Ano ba ibig sabihin ng extravagant, no? Bago tayo mag-proceed. Extravagant po, meaning spending or giving much more than what seems necessary or reasonable. Lumalabas, ibig sabihin ito, it is excessive, it is lavish, over the top. Sa Tagalog, ay grabe, sobra-sobra. Sabi mo nga, sobra-sobra. So ito na nangyari, nasa Bethany na sila, kakabuhay lang ni Lazarus from the dead. So ang nangyari, may konting what? May konting celebration, may konting kainan. And suddenly, Mary stood up. Dala ang isang alabaster jar of nard. Pakita po natin yung picture. Ano ba ang nard? Ito pong
alabaster jar po na ito, it's a perfume, pero hindi daw po ito ordinaryong pabango lang. Sino rito nagpabango bago siya pumunta sa church? O, diba? Kulang na lang. Diba? So, ito po ay imported na pabango na galing daw from India. So, meaning, it is rare at sobra pong mahal. Worth isang taong sahod. Compute ka na. Since imported at mahal po ito, hindi ito basta-bastang ginagamit. So mag-estimate tayo. How much did an expensive perfume cost during their time? It was around 300 denarii. Tama? Now, kung i-estimate natin sa time natin ngayon, in dollars, it is around $20,000 to $50,000. Convert natin sa peso. Kung lower estimate ng $20,000, it is around 1,143,600 pesos. Medyo higher is estimate natin. Gawin natin, i-times natin sa 50. $50, $50,000. So lumalabas, ito po ay 2,859,000 pesos. So, ang range ng pabango na ito, 1.4 million to 2.8 million. Bibili ka ba ng pabangong ganito kamahal? Marami na tayong mapapakaing mahirap. Diba, sabi nga nila, mamigay, sabi yung flood control, di ba? Ibigay yan sa mga nangangailangan. So, estimate lang po ito. Mahal pala, sabi mo sa katabi mo, mahal pala. So lumalabas, the perfume symbolizes extravagant worship and value. Di ba ikaw, pag meron kang mahal na perfume, saan mo ginagamit? Sa pangmalakasan lang yun. Pag may event lang yun, tama po ba? Tapos yung pang-araw-araw mo, ordinaryong perfume lang like what? Bebe Cologne. Si Ate Marge ata ay nagbebenta ng pabango. Gusto mo ba yan? Nabenta pa kita. Diba? So, trivia. Alam nyo ba na yung pinakamahal na perfume is again from India? At ang pangalan nito ay Shamak. Sabihin mo nga, Shamak. Hindi po ito Shanak ha. Iba yung Shanak, nakakatakot yun eh. Thank you so much. A joke, no? At Shamok, okay. Alam nyo ba magkano po itong Shamok na ito? Ito po ay around 55.8 million. Mahuhulog ka talaga sa upuan mo eh. Sino kayang merong ganyan? So sa time nila, pwedeng halos ganito po nagre-range ang pabango. Are you here? Okay, nadala po ni Mary of Bethany na normally ginagawa lang na pang-reserve sa libing. Pero nung ginawa ni Mary of Bethany, she broke it and gave it all to Jesus. Hindi niya tinipid. Buong jar, binuhos niya sa paanan ng Panginoong Jesus. Alam niyo, pwede naman sana sa ulo ni Jesus eh. Tama po ba? Pero pinili ni Mary sa paa, which shows humility. Bumaba siya bilang servant. Kaya minsan magtataka tayo, bakit ang OA naman niya mag-worship? Pero baka ba nakitang gano'n mag-worship? May nakita ka gano'n mag-worship dito? O ako lang gano'n? Diba? Tapos yung beat talaga pag yung drum sumatugudugudug. Ganun ka. Sorry, ganun kasi ako. Ganun kasi ako eh. Come on. O pag nag-worship, nakatayo ka lang. Are you here? Sabi nung iba, ba't naman ang OA nito mag-worship? Taas-taas pa ng kamay? Paiyak-iyak pa? Papadyak-padyak pa? Pa-pray-pray pa? Paluhod-luhod pa? Diba? Diba? Pasayaw-sayaw pa? Palundag-lundag pa? Eh, ikaw nga, pag nanonood ka ng basketball, pag nakapuntos yung... Pag nakapuntos yung... yung team mo? Team mo ba talaga? Wala kang kinalaman dun eh. Pag nakapuntos... OA talaga eh. Diba? Kala
Are you here? Pag nakapunto sa boxing si Manny Pacquiao, akala mo ikaw yung sumuntok eh. Pa! Puh! Oh, praise the Lord, oh. Dati, iba yung sinasabi mo eh. Diba? Pag nanalo yung team mo, napapasayaw ka sa tuwa. Eh, hindi ka naman kilala nung nanalo. Tapos pag kay Lord, bawal mag-celebrate? Mind you, our God deserves more than that. Actually, yung pagtaas mo ng kamay, kulang pa. Taas-taasan mo naman. Taas nyo nga yung kamay nyo. Parang may kulani. Sumayaw ka talaga sa tuwa. Why? Because we have a good God. Alam niyo po, worship is not just lifting our hands. Worship is total surrender. Sinusuko mo ang lahat sa Diyos. Diba? Kaya mo tinataas ang kamay mo, meaning sinasabi mo, Lord, ito ako. I surrender everything to you. My life, my tithes, my time, my talents, as in, Lord, yung lahat sa akin. Ang OA talaga. Yung iba kasi sasabihin, sayang. Sabi mo nga, sayang naman. Bakit mo naman ginagawa yan? Sayang. Bakit mo naman binigay lahat kay Lord? Sayang naman. Are you here? Masyado mo namang binubuhos ang lahat sa ministry. Ministry pala, okay. Masyado mo namang binibigay yung oras mo. Sayang. Are you here? Bakit mo naman binigay lahat ng first fruit mo? Sayang. Bakit naman lahat binigay mo? Magtira ka naman sa sarili mo. Alam nyo, ingat ka sa sinasabi mong sayang. Dahil yung sayang sa mata ng tao, sacred pala sa mata ng Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. Akala ng tao na nakafocus sa mundo, sayang. Akala mo lang sayang. Pero, hindi! 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 Akala ng tao na nakafocus sa mundo, sayang. Pero sa paningin ni Lord, extravagant. Remember, pag na kay Lord ka, yung akala mong loss mo, gain mo. Pero pag nasa mundo ka, yung akala mong gain mo, loss mo pala. Yan po ang ginawa ni Mary of Bethany. Yung akala ni Judas na loss ni Mary, gain niya pala. Just to balance po, hindi ko naman sinasabi na buong buhay mo na nasa ministry ka na, no? Halaga naman. Diba? Hindi ka na nakita sa bahay mo dahil buong buhay mo nasa ministry ka na lang. Hindi po gano'n na sinasabi natin dito. We have to balance everything. Give time for your family, give time for your ministry. Pero sa story na ito, tinodo ni Mary. Extravagant kumbaga. Diba? Pati bato at panambla niya, binigay. Tapos ang ginawa ni Mary after, ginamit niyang pamunas yung what? Yung hair niya. Buti hindi ako nagkulot today. Diba? Pwede namang damit. Pero bakit buhok? Diba? Kasi na-realize niya, ay, mahal pala yung Nord. Sayang gamitin ko na lang sa buhok ko para maamoy ni crush. Hindi ganon, ha? Yung mga Gen Z dyan, diba? Pak, 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 para maamoy ni crush. Hindi po ganon yun. No? Bakit hair? Tanong mo sa katabi mo, bakit buhok? Alam niyo po ba na sobrang scandalous ang ginawa po ni Mary dito to use her hair? Kasi in their law, in the Jewish law, dapat ang babae lagi nakatakip ang buhok. Tama? Napapansin niyo yan? Parating nakakover yan. Lalo na sa public. Kasi glory niya ito eh. Lumalabas, nakedness, gawin itong act na ito pag nagpakita ka ng buhok sa public. Do you get me? Na dapat pinapakita mo lang sa asawa mo. In private place. So sa case ni Mary, are you getting this? Hindi siya nagiging seductive dito. But this is a
form of spiritual intimacy with Jesus. Sinasabi ni Mary, Lord, walang reserve sa akin. Even the most private, the most precious part of me, Lord, I lay it down at the feet of Jesus. Tayo minsan, di ba, puro secrets. Madalas tayo, di ba, may mga secrets tayo. Dami nating boundaries kay Lord. Lord, ibibigay ko to sa'yo. Pero Lord, wag mo lang tong galawin, ha? Lord, bibigay ko sa'yo yung time ko, yung ministry ko. Pero Lord, yung love life ko, Lord, sa akin lang to, ha? Oh, diba? Lord, bibigay ko sa'yo to, ito, pero ito, Lord, akin lang to. Okay lang masagasaan ng Sunday service, wag lang masasagasaan ng vacation trip. Oh. Si Mary, tinodo niya. Sabi mo nga, tinodo niya. Kasi pag sinabi nating extravagant worship, it is your intimacy with God. Ito yung wala ka ng reservations. Lord, lahat ng meron ako, Lord, sa'yo. Tanong ko, ano pa yung nakakover sa'yo hanggang ngayon na ayaw mong isuko sa paanan ng Panginoon? Ano yung isang bagay na yon na nakatago pa rin? Sa bisyo ba yan? Ego ba yan? Secret habits ba yan? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon ay paulit-ulit mo pa rin tinitikman at binabalik-balikan? Sabi nung iba, paminsan-minsan nga lang eh. Yun nga ang problema. Yung paminsan-minsan mo sumusobra. I have a question. Is that how you represent Christ in your life? Yung patikim-tikim? Yung pabalik-balik ka? Yung pasulyap-sulyap, oh. Diba? Kung walang reservations ang intimacy, ano pa ba meron sa intimacy with Jesus? It is costly. Sabi kanina, it is 300 denarii ang cost ng perfume. Again, hindi po mura. May price. Now, if you want to serve Jesus, there is a price to pay. Ang question, are you willing to pay the price? Hindi kasi pwedeng cheap love lang eh. Papayag ka ba na you're gonna enter into a relationship na cheap love? Papayag ka, Coach Dayan, ikaw? Papayag ka, liligawan ka, cheap love? How about you, Eugene? Papayag ka ba? I-express sa'yo ni Mariz, yes. Cheap love? Sige, basta bahalin mo ako, basta ako okay na yung love na nagko-compromise. Sino po rito papayag ng cheap love ang i-offer sa kanya ng isang tao? For sure, wala. Tama po ba? Gusto natin the best. Gusto natin extravagant. Amen. Kung tao nga, grabe mo paghandaan at grabe mo paghandaan at isurpresa. Kasi nasa isip mo, bibigay mo yung best mo. Pero bakit pagdating kay Lord, puro tira-tira? Yung offering, tira-tira. Yung oras, tira-tira. Wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Kaya nga tayo, living sacrifice, may halaga, nagmamark dapat sa tao, nagmamark lalo sa eternity. At syempre, we are not people pleaser. Pero, tandaan mo yung fragrance ng perfume na i-offer mo sa Panginoon, sana maamoy ng paligid mo. Una, the first phase. Who? Ano po yung number 1? Come on. Come on. First phase, Mary's extravagant worship. The second phase is Judas' extravagant worldliness. In chapter 4 to 6, sabi niya, and Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, "Oh, that perfume was worth a year's wages." Alam niya kung magkano yung perfume. Nako, sabi niya, it should have been sold and the money given to the poor. Sana binenta na lang. Tapos yung pinenta, yung perang makukuha, ibigay na lang sa nahirap. Wow, Christian. And in verse 6, sabi niya, not that he cared for the poor, but he was a thief. And since
he was in charge of the disciples' money. Ang ginagawa niya daw, he often stole some for him. So, siya ang siya ang finance, siya ang treasurer. So, ang gagawin niya, pag may nalikom siya, may nahawakan siya, kumukupit siya. Sino ba si Judas Iscariot? Balikan natin. Judas Iscariot. Okay? Iscariot. Hindi po ito apelido ha. Ish. Yung ish means man. Keriot naman is a place. Parang si Mary Magdalene. It's a place. Di ba? Naalala niyo yung preaching na yon. Ito din. It's a place. No? So Judas, man of Keriot. Siya lang naman ang isa sa mga witnesses and one of the strong foundation ng early church. Hindi lang po yun. Isa din siya sa mga disciples and apostles ni Jesus. In Matthew chapter 10 verse 2 to 4, makikita po yan. Nakahilera ang pangalan niya sa mga disipulo ng Panginoon. Ibig sabihin, nakitaan siya ng potential ng Diyos. Sino rito may potential? Amen! Pero ito na nga, anong ginawa niya? Dito papasok, no? Si Judas, sa binasa natin kanina, kunwari concern. Pero it's a prank. Kung titignan natin yung words ni Judas, ano mukha bang totoo? Uy, sana naman binenta na lang natin yan, oh. Para ibigay sa mga mahihirap. Baka alam mo naman, talagang totoo. Are you here? Sayang naman, dapat binigay na lang natin sa mga nangangailangan. Pero in reality, may personal gain siya. May personal intention pala siya. Ito yung tinatawag nating religious cover-up. Ginagamit ang mabuting salita para itago ang masama at personal na motibo. Ako, parang umuunti po ang kausap ko. Lumalabas, mapagpanggap, may tinatago, may hidden agenda, pera-pera. Tinago niya ang totoong motibo ng kanyang puso sa concern sa mahihirap. But in reality, meron talaga siyang gustong makuha. At yon ay para lang sa sarili niya. Alam niyo po, napakahuli kasi pakinggan kung concern ka sa mahihirap tama? Diba? Galing, diba? Ang sarap pakinggan. Pero ang puso ni Judas, corrupt. Tutulong kunwari, pero meron palang hidden agenda. His words are calculating. His words are critical. His words are what? Deceptive. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay parating nagbibilang, parating nagme-measure, parating critical, parating nagkikriticize, parating nang daraya because he is too worldly. Mas mahal niya ang mundo kaysa sa Diyos. Mas mahal niya ang pera kaysa sa Diyos. Mas mahal niya ang sarili niya kaysa sa Diyos. And this is what we call the tragedy of a wasted potential. He sees Jesus as a personal gain. May ibubuga pa sana. May calling pa sana. May potential sana. May magandang kinabukasan sana. Kaya lang, sabay-sabay nga tayo makamundo. 1, 2, 3, go. Ganon si Judas. Kaya nga sa John 12:6, very clear, magdanakaw siya. Ito pa matindi, naka-assign siya sa treasury. Treasurer siya ng disciples. So hawak niya yung fund. Tapos kinukupit niya. So ang tanong, hindi ba ito nakita ni Jesus? Bakit inalaw to ng Panginoon? Bakit inalaw sa position na yon kung alam naman niya na weak siya doon? Alam niyo ba that God will not change your situation or circumstances?
But He will change our hearts towards the circumstances. Sabi mo, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko. Ang gugulo nila. Mga wordless sila, Lord. Hindi. Babaguhin ni Lord yung puso mo sa circumstances mo. Diba? Hindi yung sitwasyon mo agad magbabago. Hindi sila magbabago. Hindi agad sila magbabago. Ang gagawin ni Lord, ikaw muna ang babaguhin nila sa sitwasyon mo. Ng Panginoon sa sitwasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit inalaw ni Lord? Hindi agad inalis. Kasi alam ko, si Judas ay parating present pag si Jesus gumagawa ng signs and wonders. Tama? May chance to repent si Judas. Binibigyan siya ng chance to change. May grace si Lord sa kanya. Kaya nga siguro, pansin nyo, bakit yung taong ito ang sama pero ang haba ng buhay? May ganun ba kayo napansin? Diba? Yung masamang damo, mahirap, matagal, o kayo nagsabi nun, okay? Kasi, binibigyan ng Panginoong Hesus si Judas ng chance na magbago. Parati niyang kasama, parati niyang inuutusan, parati siyang dito ka lang, samahan mo ako sa ministry. Kasi binibigyan niya ng oras si Judas, magbago ka! Sino rito nakakaramdam na parati siyang binibigyan ni Lord ng chance na magbago pa siya? Please, wag niyo nang i-miss yung pagkakataon na yan. Pero ginawa ba ni Judas? Hindi. Sinayang niya. Alam niyo po, hindi porket tagong kasalanan, ligtas ka na. Time will come and God will expose it. Kaya habang may pagkakataon, magbago ka na. Yung flood control natin, in-expose ni Lord yun. Amen. At hindi aksidente yun na nagbaha nung last typhoon para makita na hindi pa rin kayo rumuruspende sa project na ito. Are you here? And God will expose it. Habang may pagkakataon pa, magbago ka na. Tigilan mo na yan. Baka i-expose ka ni Lord sa paraang hindi mo gusto. God has been so gracious to you every day, every single moment of your life. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Yan sinabi ko sa love life ko before, bago ako magpaligaw, Lord, last shot ko na to. Ayoko nang laruin, ayoko nang magloko, ayoko nang gumawa ng kasalanan. Pagod na ako, gusto ko na ng tuwid na buhay. Kung magpapastor ako, Lord, magpapastor ako, ito todo ko na. Ayoko na mag-artista. Wow. Hindi na ako nag-artista eh. Magpapastor ako hanggang kunin mo ako, Lord, ito todo ko na to. Are you here? Kaya pala hinayang na hinayang si Judas. Mahal daw yung perfume. Sabi niya, sayang, di man lang dumaan sa palad ko. Kaya nga nakakalungkot, nandun na siya sa tabi ni Jesus, the source of eternal life, the source of changed heart. Pero ang habol pa rin niya, temporary things. Yes, treasurer siya. Hawak niya yung pera, pero imbes na magamit yon to honor God, naging idol niya yung pera. Ano sabi ni Judas? Sayang. Ganyan din ba tayo minsan? Sayang. Parati natin sinasabi, sayang. Sayang naman yung effort ko. Sayang naman yung every Saturday ko. Sana tinulog ko na lang, ipapractice ko pa sa music team. Wow. Sayang naman yung mga ini-invest kong pera sa youth. Pang youth camp nila, sana ako na lang yung nag-youth camp. Sayang naman kung maghihintay pa ako. Di ba? Maghihintay pa ba ako? Hello, wag na lang. Mag-gora na to. Pero baka yung sayang, yun pala ang posibleng posibleng maglayo sa atin kay Lord. At yung sayang mo ang pwedeng sumira sa'yo. Kaya huwag kang manghinayang sa mga bagay na inaalis ni Lord sa buhay mo. Ano po lesson natin kay Judas? Yung bagay na pinakagusto mong hawakan, pera, power, recognition, pag hindi mo kayang bitawan yan kay Jesus, yun mismo ang sisira sa'yo.
Anong ginawa ni Jesus? He sold Jesus. He betrayed Jesus for 30 pieces of silver. That was around 171,000 pesos. Or hindi naman estimated or more or less. Pero around 170,000, ipagkakanulo mo ang Panginoong Jesus. Ang tanong, ano bang mas mahalaga sa atin? Yung dumadaan sa palad mo o si Jesus mismo na binutas ang palad para sa'yo? Kasi hindi nakita ni Judas dito yung gesture na ginawa ni Mary. Hindi niya alam kung saan ginagamit yung nard. Ginagamit ito sa king's priest at sa paghahanda sa libing na isang napakahalagang tao. Nakita ba ito ni Judas? No. Bakit? Kasi nga makamundo siya. Kasi nga mukhang pela-pela siya. Pela-pela lang. Ganun ba tayo minsan? Imbes na makita natin ang mga makakatulong sa growth natin to help reach out to other people or to reach more lost or opportunity to worship God, and naiisip natin minsan, ano na naman yan? Event na naman. Come worship na naman. Ano na naman yan? O may undivided camp? Ano na naman yan? Puro event. Bakit may bayad? Pera na naman. Bakit may tithes? Mas inuuna pa natin yung mga what? Yung mga bagay na yan kaysa what? Kaysa magbigay sa mahihirap. Oh. Now, listen up, life giver. Mas mahal mo ba ang sarili mo kaysa sa Diyos? Mas mahal ba natin ang mundo kaysa sa Diyos? Are we too comforted with comfort to the point na mas gusto na lang natin ang pera na lang ang magpatakbo ng buhay natin? Kaya ingat tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Sabi mo ulit sa likuran mo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Kasi hindi lahat ng mukhang concern ay totoong concern. Hindi lahat ng concern sa pera para sa mahirap ay totoong concern. Minsan, nagmamasid-masid lang sila. Nag-check ng opportunity kung magkano ang kickback nila. At minsan, kung sino pa yung nag-aakusa ng pera-pera, siya talaga ang totoong mukhang pera. Alam mo yan, si, mukhang pera yan. Alam mo yan si Sora Jamie? Pera-pera yan. Medyo lang. Yung na yan? Tingnan mo? Lahat kada kibot pera, kada kibot hingi, kada kibot hingi. Alam mo, misa ko, sino nag-aakusa ng pera-pera? Siya talaga may issue sa pera. Kritik ng kritik. Dahil may personal agenda. Sabi ni Pastor, mag-serve daw. Sagot mo, teka, may makukuha ba ako? Sabi ni Lord, anak, preach to the poor. Sagot mo, teka, magkano? Are you here? May utos sa'yo ang magulang mo. Ang sagot mo, ma, anong kapalit? Tapos nagagalit ka pag hindi mo nakuha ang gusto mo. Nagwawala ka dahil hindi binigay sa'yo ang hiling mo. Parati mong demand, ito ang deserve ko. Totoo lang, may deserve ba talaga tayo? In reality, we all deserve to go to hell and perish. But here comes Jesus, saved us, and gave us salvation. Issue ba talaga nila ang problema? O may issue ka talaga at sariling agenda mo ang tinatago mo sa puso mo? Totoo nga, pag worldly ka pala talaga, hindi mo makukuha ang potential ng Diyos sa buhay mo. Kesa maging worldly, maging worshiper. Mary gave her year's wages to the Lord because He valued Him. He loved Him. And she learned to worship Him truly. Ano ang sagot ni Jesus kay Judas? Alam mo sagot ni Jesus kay Judas? Sabi niya,
leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Sabi ng Panginoon sa mga Judas, leave her alone. Stop bothering her. Stop disturbing her. Umalis ka dyan. Kaya huwag kang magulat kung may mga Judas na inalis na ni Lord sa buhay mo. At huwag din tayo magulat kung may mga Judas na inalis na ni Lord sa simbahan natin. Jesus said, leave her alone. Lubayan mo yan, nag-worship ng totoo yan. Parasite ka. Umalis ka dyan, baka mahawa mo pa yan. Leave her alone. Nagpe-prepare siya para sa kamatayan ko at ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Leave her alone. Sabi mo nga, Judas. Sabi natin, Judas. Leave me alone. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anong difference ni Mary and Judas? Let's just summarize this. Mary of Bethany, let's show the graph, expressed her extravagant worship. But here comes Judas, express her extravagant worldliness. Mary gives her most precious possession. But here comes Judas, made a religious cover-up. Mary of Bethany treats Jesus as worthy of it all. But here comes Judas, see Jesus as a personal gain. Again, in Matthew 27:5, then Judas threw the silver coins down. Ano po nangyari? He betrayed Jesus for 30 pieces of silver again, worth 171,000 or more. Estimated lang po ito. Then, in Matthew 27:5, ano pong nangyari? And Judas hung himself. Ladies and gentlemen, this is the tragedy of a wasted potential. Palakpakan po natin ang Diyos. Let me end with this story. There's a man named Maximilian Kolbe. Ito po ay priest during the World War II. And one day, merong prisoner na nakatakas. May prisoner na nakatakas. And since under sila ng Nazi, ang parusa dito, okay, ay kapalit ng 10 na tao na ikukulong at papatayin sa gutom. So, basically, pahihirapan. Ang isa sa mga napiling patayin ay ang tatay, okay, sana matama ang aking pronunciation, Franciszek Gajowniczek Gajowniczek. Nandito ka, sabi ng aking researcher, okay. And nung siya po ay napili, nagulat siya. Sabi niya, tatay siya eh. Sabi niya, paano yung pamilya ko? Paano yung asawa ko? Paano yung mga anak ko pag namatay ako? Napasigaw siya in German. Sabi niya, my wife and my children, what will happen? Joke lang yun. Sabi niya, my wife, my kids, what will happen to them? Biglang tumayo si Father Kolbe. Nag-shoot. Priest siya. Priest po ito. Sabi niya sa Nazi officer, sabi ni Kolbe, I am a priest. I have no wife. I have no children. Take me instead.
nag-sacrifice po yung priest na ito para sa mama. At pumayag siya. Pumayag ang Nazi commander. So ito pong priest na ito ang pumalit. Sa loob ng cell, siya yung nag-lead ng prayer. Nakulong siya nag-lead ng prayer, nagbigay ng hope hanggang siya na lang ang natirang buhay. And later, pinatay siya with lethal injection. Pero yung tatay, nabuhay at pagkatapos ng war, bumalik sa pamilya niya and spend his whole life telling the world about the sacrifice of Father Kobe. Anong kayang sakripisyo ang maibibigay mo habang nabubuhay ka? Judas type of love, laging may kapalit. Self-centered, parati nagsasabi, sayang, sayang, sayang. Ito naman si Kobe, type of love, wala nang iniisip na gain, just pure love, selfless sacrifice. Si Mary Magdalene gave her all possession to Jesus Christ because she knows that Jesus is worthy of it all. Are we Mary? Or are we Judas? In Hebrew, the word called hesed, meaning covenantal love or loyal love. Hindi ito yung conditional love na kaya nating i-offer. Yung conditional meaning, gagawin ko yung gusto mo pag ginawa mo to. Yung hesed means mamahalin kita kahit walang kapalit. Alam niyo po, yung love ni Judas, conditional. Pero yung love ni Mary, it is beyond. It is beyond what she could give to the Lord. We see two faces. Sino ka dito? Are you Mary? Or are you Judas? Palakpakan natin si Lord. Tatayo tayo lahat. I was meditating this song for 2 weeks now in my secret place. Every time I listen to this song, umiiyak yung puso ko. Eh, sabi ko, Lord, grabe, parang kanta to ni Mary of Bethany sa'yo. And this makes sense. Sabi niya doon, just give me Jesus. No thing in this world could ever satisfy. Just give me Jesus. I don't need anything in this world. I just need Jesus. And why not? Let's just raise our hands, worship God, and let's listen to this song. Worship Him. More than silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness,
lahat ng bagay sa mundong to hindi mapupunan ng puso ko dahil ang kailangan ko ay ang Panginoon. Walang kahit ano sa mundo, walang kahit anong tao sa mundo, walang kahit anong bagay sa mundo, ibigay man ang milyon, ibigay man ang pera, ibigay man ang promotion, ibigay man ang pinakagwapong asawa mo sa tanan ng buhay mo, ibigay man ang dream career, ibigay man ang dream family mo, hindi ka masasatisfy. Hindi ka mapupuno. Ibigay man ang buong mundo, hindi ka mapupunan. Dahil isa lang. Because there is just one thing. There is just one
sa material things. Liit naman ang tingin namin kung ganun. But instead, we gave our life as a living sacrifice. And what is that alabaster jar that you need to sacrifice to the Lord today? Maybe it cost your one whole year wage. Maaring it will cost your whole life. Maybe it will cost your whole time. Di ka pa nagla-life group. Today is the day for you to commit again. Di ka na nagbe-ministry. This is the time for you to commit again. Maatin ka na lang ng church. It's time for you. Offer your alabaster jar. Begin to pour it out again at the feet of Jesus. Ibigay mo yung pinaka-private, yung pinaka-sagrado, yung pinaka-importante sa buhay mo. And when Mary poured out the alabaster jar, pinunas siya sa kanyang buhok, signifies, Lord, gusto ko mapaliw sa'yo. Gusto ko maging crazy in love with you, Lord. Gusto ko maging intimate tayong dalawa ulit. And God wants you to go back to your real intimacy with God. Go back to your alone time with God. Go back to your secret place. Go back praying again. Walang mawawala. Go back opening your Bible again and read and understand the Word. Love God through the Scripture. And that is intimacy. Maging isa sa Panginoon. Today, I want you to pray and just give your alabaster jar to the Lord. Raise your hands as a sign, Lord, I give this to you. I give this to you. Give it. Come on. Dadalawang isip ka pa for the longest time. But God wants you to give it all to Him. Be the Mary of this generation. Be the Mary of this generation. Lord, we don't welcome Judas. We don't welcome Judas spirit, Lord God, in our lives. Lord, hindi na rin namin wini-welcome ang Judas spirit sa church namin. Lord, hindi namin wini-welcome ang Judas spirit sa life group namin. Sa church namin, Lord, nire-rebuke namin lahat ng mga Judas spirits. And Lord, today, we just want, Lord God, the spirit of Mary of Bethany that is willing to just pour it all to the Lord in real worship. Extravagant worship. We just want extravagant worship. We just want extravagant praise. We just want extravagant offering. We just want extravagant service. Starting today, for the last time,
Jesus' name. And everybody say, sino po rito na bless? Grabe, ang dami new friends, ang dami na bawas, no? Praise God! Ayan, so wala po muna sigurong aakyat para to give way lang sa mga new friends natin. Or wala mo nagagamit ng elevator para to give way to our new friends. Sino rito na bless sa Word of God? Sino po rito talagang nag-decide siya to become Mary of Bethany today, not Judas? Amen? Talaga? Amen? Yes, yes, yes. Amen. So, taas natin ating kamay. Receive this blessing from the Lord. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest.